Noong 1907, nang maging estado ang Oklahoma, ang mga inapo ng Creek Freedmen ay may karapatan sa mga lupang ibinigay. At bilang isa sa kanila, isang batang babae na nagngangalang Sarah Rector ang nakatanggap ng kanyang bahagi, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin dito. Ang lupang iyon ay walang silbi kundi para sa mga buhawi at ahas. Sinabi ng kanyang ama na kailangan nilang ibenta ito. Ngunit isang araw, may narinig si Sarah sa ilalim ng kanyang lupa. Narinig niya ang langis na dumadaloy sa ilalim ng lupa na parang mabilis na ilog, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga magulang ni Sarah at wala pa silang $30 para bayaran ang buwis sa ari-arian. Pero sigurado si Sarah na narinig niya ang langis. Sinabi niya, "Binigyan ako ng Diyos ng mga tainga para marinig ito. Binigyan niya ako ng lupa para sa isang dahilan." Kaya nagsimula sina Sarah at ang kanyang ama, si Joe, na bumisita sa mga kumpanya ng langis sa Muskogee, pero hindi man lang pinapapasok ng mga tao ang isang itim na lalaki sa kanilang mga opisina. Patuloy nilang pinalalaya si Joe. Pumunta si Joe sa isang kumpanya na tinatawag na Pan Oklahoma Petroleum, pero inakala nilang siya ang tagalinis. Samantala, pumasok si Sarah sa isang cafe, pero para sa mga puti lang ang cafe na ito. Isang lalaking nakaupo doon ang nagalok kay Sarah ng lemonade imbes na tubig. Pagkatapos uminom ni Sarah ng lemonade, kinuha ng waitress ang kanyang tasa gamit ang tuwalya. Sinubukan ni Sarah na magpasalamat sa lalaki pero mabilis siyang pinalabas ng waitress. Sa kabila, inabutan si Joe ng basura. Sinabi niya, "Hindi ako nandito para sa basura. Naparito ako para magtanong kung maghuhukay ka ng langis sa lupa ng anak ko." Biglang pumasok si Sarah. Sinabi niya, "Mayroon akong 160 ektarya at may langis sa ilalim nito." Itinuro pa ni Sarah ang kanyang lokasyon sa mapa. Marunong siyang magbasa ng mapa. Sumama si Big Jim sa kanilang lupa. Sinabi niya, "Siguradong magiging mahirap ang pagbabarena dito. Kakailanganin nito ng maraming pera at mga mapagkukunan mula sa aming kumpanya. Kailangan nating mag-drill ng daan-daang talampakan sa ilalim ng lupa. Aabutin ito ng mga buwan." Kaya, sinabi ni Sarah, "Kailangan mong ilis muna ang lupa." Si Big Jim, humanga sa kanyang talino, ay nagpakita ng kanyang karaniwang kontrata. "Bibigay ko sa iyo ng 50 sentimo kada ektarya para sa 6 na buwan." Pero alam ni Sarah na ang karaniwang rate ay hindi 50 sentimo kundi $1. Hiningi niya ang 1/8 bahagi na royalty bukod pa roon. Sinabi ni Big Jim, "Sige, bibigyan kita ng 8 puntos kung mayroong gusher." Binasa muna ni Sarah ang buong kontrata. Nang tanungin siya ni Joe tungkol dito, ipinaliwanag niya ang royalty sa kanya. Kaya sa susunod na 3 buwan, nagsimula ang Pan Oki Company sa pagbabarena. Patuloy ang trabaho sa buong bilis. Pero pagkatapos ng 3 buwan, sinabi ni Big Jim, "Wala tayong nakuha. Maaari mong kunin ang kagamitan. Mas mahal ang maghakot nito kaysa iwanan na lang." Nang marinig ito, naramdaman ni Sarah na talunan. Pero ilang araw lang ang lumipas, may dumating na lalaki sa kanilang bahay para bilhin ang lupa. Sinabi niya kay Joe, "Paano kung pag-usapan natin ito ng lalaki sa lalaki?" Sinabi ni Joe kay Sarah na umalis. Habang papalayo si Sarah, sinabi niya, "Akin ang lupa." Tumayo siya sa gilid, nakikinig sa lahat. Inalok ng lalaki si Joe ng $2 kada ektarya. Sinabi ni Joe, "Sinabi sa akin ng opisina ng county na ito ay nagkakahalaga ng 3. Sumagot ang lalaki, "Nagiging tuso ka ba sa akin?" Sinabi ni Joe, "Lupa ito ng anak kong babae. Kailangan kong kumita ng kaunti." Agad na nagalok ang lalaki ng 6. Sinabi ni Joe, "Makatarungan ang alok pero kailangan ko munang tanungin ang anak ko." Nang marinig ito, tumalikod ang mamimili at umalis. Pero naintindihan ni Sarah na si Pan Oki ang nagpadala sa lalaking ito. Tiyak na may natuklasan sila doon at ngayon gusto nila ito para sa kanilang sarili. Mabilis na inilabas ni Rose, ang ina ni Sarah, ang titulo ng lupa. Kahit ano ang magagawa ng mga puti sa lupa, basta't may ganito sila. Nagmamadali ang buong pamilya na itago ang titulo at ang lupa. Pero nakita nila ang isang kotse na papalapit. Nagtago ang pamilya ni Sarah. Pumasok ang mga lalaking may dalang baril sa kanilang bahay at nagsimulang maghanap ng titulo. Tumakbo si Blue, ang aso ni Sarah, papunta sa kanila at tumahol. Pero binaril nila siya. Umalis ang mga lalaki. Nagalit si Big Jim sa kanila. Ngayon alam na nila na gusto natin ito. Samantala, ang aso ni Sarah, si Blue, sugatan mula sa tama ng bala, ay tumakbo kung saan. Sabi ni Sarah, "Iyon, ang gawa ay isang sumpa. Babarilin din nila tayo." Pero sabi ni Rose, "Ikaw ang nagsabi na ibinigay sa iyo ng Diyos ang lupang iyon para sa isang dahilan." Kinabukasan, hinanap ni Sarah ang kanyang aso. Ang nakita lang niya ay ang kwelyo nito. Pero habang hinahanap si Blue, napunta si Sarah sa isang kampo ng langis. Hindi siya natakot na maglakad sa gitna ng mga magaspang na lalaking ito at doon niya muling nakita si Bert, ang lalaki mula sa cafe. Sinabi ni Sarah sa kanya, "Nagkita tayo sa cafe at nagkukrus ka ng mga pangalan sa dyaryo." Sabi ng partner ni Bert, si Mace, "Oo, siya nga yon." Naghahanap din ng langis si Bert. Tinawag niya ang sarili niyang Finder at Wildcat. Ipinaliwanag ni Sarah, "May langis sa ilalim ng lupa ko. Inupahan ng Pan-Oki ang lupa ko at sinubukang iwan ako sa pamamagitan ng pagsasabing tuyo ito at nagpadala sila ng manloloko para lokohin ako na ibenta ang lupa ng buo. Inaalok ako ng $6 kada akre para sa tuyong butas. Kailangan ni Sarah ng kasosyo ngayon, isang taong makakatulong sa kanya na makuha ang langis." Pero sabi ni Bert, "Swertehin ka sana diyan, honeybee." Nang marinig ito, nagalit si Sarah.
Inaalok kita ng isang negosyo pero tinatrato mo ako na parang bata. Tumayo si Bert at lumapit kay Sarah. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang lupa. Wala si Bert sariling kagamitan para makuha ang langis. Sinabi ni Sarah, walang problema, iniwan ng Panoake ang lahat ng kagamitan nila sa lupa ko. Nang marinig ito, kinuha ni Bert ang kanyang kasosyo, si Mace, at sumama kay Sarah. Pero sinabi ni Sarah, bago tayo umalis, kailangan nating ayusin ang ating mga kasunduan. Nagdesisyon sila sa hatian na 50-50 at nagkamay. Tuwang-tuwa si Bert nang makita ang grade A na kagamitan. Sinabi niya, maganda rin ang lupa na yan. Ito ay isang klasikong anticline dome. Nakuha ni Bert ang basbas ng mga magulang ni Sarah at nagsimula ng mag-drill. Nakapag-drill na ang Panoake ng 1,000 talampakan ng lalim. Pagkatapos nilang iwanan ng rig, binigyan nila ito ng bagong pangalan, Sarah's Oil. Isang araw habang nag-uusap, ipinaliwanag ni Bert, nagsimula kami ni Mace sa ginto at pilak at ngayon lumipat na kami sa langis. Nagawa na namin lahat. Minsan kumita ako ng 70,000 dolyar sa isang gusher at pagkatapos nawala lahat sa susunod na tuyong butas. Sigurado sila na may langis dito. Ang tanong ay, gaano karami? Bigla na lang dumating si Big Jim. Tumakbo si Mace papasok at kumuha ng baril. Sinabi ni Big Jim, akin ang lupang ito. Bibigyan kita ng 20 minuto para umalis. May hawak siyang lease. Binura ni Big Jim ang petsa at binago ito. Sinabi ni Sarah, hindi iyan mas mabuti kaysa sa mga batang nandaraya sa paaralan. Itinutok ni Bert ang kanyang baril kay Big Jim. Tinawag ni Big Jim si Bert na isang manloloko, isang taong nanghuhut-hut ng pera mula sa mga babae. Nagalok si Big Jim kay Sarah ng 20 dolyar kada ektarya pero sinabi ni Sarah, hindi ko ibebenta. Ang pagdating ni Big Jim ay nagpatanto kay Bert na may maraming langis dito at handa silang lumaban para dito. Isang araw habang nagbubutas, nagkaproblema ang kanilang makina. Sinabi ni Bert kay Mace na itigil ang makina. Natatakot ang lahat na baka sumabog ang makina. Sinuri ni Mace mula sa ibaba at sinabi na naipit ang makina. Halos 1,500 talampakan na sila pababa. Pero baka ito na ang katapusan ng daan. Kailangan nating iwanan ng balon. Pero sabi ni Mace, pwede nating pasabugin ang maluwag na bato. Akala ni Bert masyadong delikado ito at mangangailangan ng maraming pampasabog. Bigla na lang, sabi ni Sarah, kaya pala wala kayong nahanap kundi tuyong butas. Pangbilis mo, sumuko. Nagmungkahi si Mace na subukan ang wall hook pero kalahati lang ng oras gumagana ang ideyang iyon at mahirap makahanap ng wall hooks at kakailanganin nila ng mas maraming kagamitan na mangangailangan ng mas maraming pera. Sinabi ni Sarah, sabi ng guru ko, lahat ng bagay sa buhay ay may halaga. Ano ang meron tayo dito na may halaga? Nang marinig ito, nagkaroon ng ideya si Bert, dinala niya si Sarah at isang sample ng putik sa isang geologist para ipasuri. Ang pagsusuri ay magastos ng 10 dolyar. Kinuha ni Bert ang pera mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang damit at pinag-ipon ang 10 dolyar. Abutin ng ilang oras ang pagsusuri. Lumabas sina Bert at Sarah para maglakad at nakasalubong ni Bert ang isang babae doon. Sinabi ni Bert na kilala niya ang yumaong asawa nito na bibili ng maliliit na oil lease sa pangalan ng babae. Pinahanga ni Bert ang babae sa kanyang mga salita. Inimbitahan siya nito sa hapunan. Sa madaling salita, nilandi ni Bert ang babaeng ito. Babae dati? Maya-maya, sinabi ng geologist sa kanila, ang langis ay malamang na nasa ilang libong talampakan pa. At hindi ito magandang langis dahil ito ay mabigat na kontaminado ng tubig alat. Muling nadismaya sina Bert at Sarah, pero may hindi tama para kay Bert. Naghintay sila doon ng ilang sandali. Paglabas ng geologist, hinawakan siya ni Bert. Saan ka pupunta? Dinadala ng geologist ang sample sa Panoake. Binayaran na nila siya. Ngayon, kailangan nilang ipasuri ng maayos ang sample. Sabi ni Bert, may isang matandang lalaki sa bayan ng Coon doon. Ang Coon ay isang mapanirang salita. Nang marinig ito, nagalit si Sarah. Napagtanto ni Bert na may nasabi siyang mali. Humingi siya ng tawad kay Sarah. Sinabi ni Sarah, ganyan ang usapan ng ilang tao. Sinabi ni Bert, pero hindi ako ganoon. Sinabi ni Sarah, ang bayan na paparating ay Taft, isang bayan ng mga itim, bayan ko. Pumunta sila sa isang lalaki na walang degree mula sa anumang kinikilalang paaralan. Pero sinabi niya, mas marami akong alam kaysa sa sinumang buhay na geologist. Naningil siya ng 5 dolyar para sa pagsusuri. Si Bert at Sarah ay nakaupo doon, naghihintay na matapos ang pagsusuri. Nang matapos ang pagsusuri, naging masigla ang geologist. Sinabi niya, hindi pa ako nakakita ng ganito. May density ito na nakakabahala. Ang gravity reading ay umabot sa 40 degree na siyang pinakamagaan. Napakapuro ng krudo na ang field ay maaaring pinakamayaman sa buong Oklahoma. Si Sarah ay may tren-tren ng langis, pero ang balon nila ay naipit at kailangan nila ng maraming pera para ayusin ito. Sabi ni Mace, dapat ba tayong magnakaw ng bangko ngayon? Kaya, kinabukasan, pumunta si Bert sa bangko para humingi ng utang. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang sample. Kailangan ni Bert ng 2,000 dolyar para bumili ng kawit sa dingding pero hindi magbibigay ng pautang ang bangko sa baradong balon. Masyadong mapanganib. Habang paalis na siya, napansin ni Bert ang ilang mga babae. Nagsimula siyang makipaglandian sa kanila sa labas ng isang cafe. Tinala niya ang isang babae pagkatapos ng isa pa sa parehong cafe. Pinapanood ito lahat ni Sarah mula sa malayo. Diretso siyang lumapit sa kanila.
Ako ang kasosyo ni Bert sa negosyo. Inilatag niya ang kanyang alok sa harap ng babae. Kailangan namin ng kagamitan at mahal ito. Sabi ni Sarah. Nakikipag-usap din si Bert sa isa pang babae. Mabait siya at lahat, pero sa tingin ko hindi niya siya gusto kasing dami ng gusto kanya. Sinabi ng waitress doon sa marshal na gumawa ng aksyon. Nang makita ni na Bert at Sarah ang marshal, tumayo sila at umalis. Bumili si Bert ng mga pampasabog, nakita nang nagbebenta si Sarah at nagsimulang lumapit sa kanya. Sinabi ni Bert, kasama ko siya. Nang magsisimula na sanang magbigay ng rasistang pahayag ang nagbebenta, sinuntok siya ni Bert. Pag-uwi nila, sinabi ng marshal sa kanila na may ilang bata mula sa Creek Nation ang pinatay habang natutulog. Pumunta siya rito para balaan ang ibang mga pamilya. Nagsimulang umiyak si Sarah sa loob ng bahay. Mga kaklase niya, ang mga batang iyon. Natakot si Rose. Ang anak kong babae ay hindi rin ligtas. Sinabi niya kay Bert, ang anak kong babae ang asin ng aking lupa at ang araw sa aking langit. Walang mangyayari sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Mace kay Bert, ano ang ibinigay mo sa mga byuda kapalit ng kanilang pera? Higit pa sa pag-aari mo, sigurado ako. At ang ganitong uri ng kasunduan ay magpapakulong sa iyo. Sinabi ni Bert, kailangan namin ng pera at nakuha ko ito. Ngayon, magmadali at magtrabaho na. Muli nilang pinaandar ang makina. Masaya ang lahat na makita itong gumagana muli pero hindi pa tapos ang problema. Naipit ulit ang makina at sa oras na iyon, may ilang sasakyan na papalapit sa kanila. Dumating ang legal na tagapayo ni Pan-Oki at inabot kay Sarah ang ilang mga papeles. Ito ay isang legal na paghahain para ibalik ang lahat ng kagamitan ni Pan-Oki at ang pag-angkin sa lahat ng langis. Nag-file sila ng claim sa lupa batay sa sublease na pinirmahan ni Sarah. Inaangkin nila na illegal na pinaalis sila ni Sarah sa lupa. Tumawa si Bert. Isang 11 taong gulang na batang babae ang nagpaalis sa inyo? Malinaw na sinabi ni Bert, kapag may sino man sa inyo, mga tauhan ng Pan-Oki na tumapak sa lupang ito, babarilin namin kayo. Sinabi ng abogado kay Bert ng pribado, may mapagbigay na alok ang amo ko para sa iyo at alam mong maaring tumagal ng taon sa korte ang buong bagay na ito. Pero tinanggihan ni Bert ang alok nang hindi man lang pinapakinggan. Kaya sinimulan nilang bugbugin siya. Nakaupo si Bert sa kotse kasama si Big Jim. Sinabi ni Big Jim, napakagandang negosyo natin, pero ano ang gagawin ng batang babae sa lahat ng perang iyon? May mga alalahanin ang mga korte. Pagod na ang mga lokal na hukom sa pakikitungo sa hindi edukado at menor de edad na populasyon ng dating alipin. Ipinipilit ng estado ang mga puting tagapag-alaga. Kailangan lang maging tagapag-alaga ni Sarah si Bert at pagkatapos noon, maibebenta na niya ang lupa sa Pan-Oki. Nag-isip si Bert sandali at humiling ng 15 puntos kapalit. Sinabi ni Big Jim, ang karaniwang royalty ay 12 at kalahati. Sinabi ni Bert, kung gusto mong lokohin ko ang batang ito, kailangan mong gawing sulit para sa akin. Pumayag si Big Jim. Pagkatapos noon, pumunta si Bert kay Sarah at sinabi sa buong pamilya niya na kunin ang kanilang mga replay at umalis sa bahay. Sinabi ni Rose na may takot. Kung gusto nila ang lupa, pwede nilang kunin. Nag-aalala lang si Rose para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Sinabi ni Bert kay Mace tungkol sa kasunduan sa Pan-Oki. Makakakuha tayo ng 15% at narinig mo ang nanay ni Sarah. Gusto nilang umalis at may laso ng balon. Ang pinakamagandang gawin natin ay hayaan ang mga malalaking tao na pumasok at maghukay ng bagong balon. Pero ayaw ni Mace na ipagkanulo si Sarah. Sinabi ni Bert, sa mundong ginagalawan natin, hindi nila papayagan ang isang babaeng may kulay na humawak ng ganito kalaking yaman. At saka, babawiin ko ito sa kanya pagkatapos. Samantala, pag-uwi ng pamilya ni Sarah, bumalik ang kanilang aso. Buhay siya. Lahat ay natuwa na makita siya. Noong gabing iyon, tinanong ni Rose si Sarah, kung tinanong kita dati, ano ang ibibigay mo para makuha si Old Blue pabalik? Sinabi ni Sarah, lahat. Sabi ni Rose, ganoon pa rin ba ang nararamdaman mo? Naniniwala si Rose na ito ay isang senyales. Kinabukasan, dumating si Bert para papirmahin si Sarah sa mga papeles ng guardianship. Sinabi ni Sarah, ginagawa ka nitong boss ng buhay ko. Sinabi ni Bert, kailangan kitang magtiwala sa akin dahil alam ko ang sistema at kung paano ito patakbuhin. Habang pumipirma si Sarah, tumingin siya sa kanyang mga magulang. Tinanong niya si Bert, ito ay para maprotektahan mo ako, tama? Sabi ni Bert, oo, lumagda si Sarah. Ngayon, magkakaroon ng pagdinig sa korte para masigurado na lahat ay napatunayan. Kinamayan ni Sarah si Bert tulad ng dati. Umalis si Bert. Hindi masyadong nagtitiwala si Joe kay Bert. Habang buhay na niyang hinahabol ang kayamanan, karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan? Naniniwala si Sarah na oo. Ang tatay niya ay hindi. Sinabi ng nanay ni Sarah, hindi ko ito papayagan sa hapagkainan ko. Hindi natin nakikita ang nasa puso ng isang tao, pero bukas maaari tayong pumasok sa korte na taas noo. Ibig sabihin, kailangan magsalita ni Sarah sa harap ng hukom. Sinabi ni Rose, ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga salita. Sa labas ng korte, maraming mga itim na tao ang dumating upang suportahan si Sarah at tutulan ng batas ng puting tagapag-alaga dahil maraming mga tagapag-alaga ang nagnanakaw ng mga lupang mayaman sa langis mula sa kanilang mga pinagkakatiwalaan at nalaman ng lahat na may langis sa ilalim ng lupa ni Sarah. Dumating si Sarah sa korte. Isang babae, si Miss Barnard, ay nagboluntaryo na mag-alok ng kanyang serbisyo para kay Sarah, ngunit pinaupo siya muli ng hukom. Sinuri ng hukom ang lahat kay Sarah.
Tinanong ni Sarah, bakit hindi pwedeng gawin ito ng mga magulang ko? Pensations director estads ang luping ayon, whilst dating mas ninuno. Sinabi na, doon kang lupat ay puro damo at butiki lamang. Akin na ito. Pero nang malaman ng mga tao na may langis doon, nagsimula silang isipin na kanila ito at kailangan ko ng puting tagapag-alaga. Gusto lang ni Sarah na panatilihin ang ibinigay sa kanya. Sinabi niya, hindi ba't para diyan ang batas? Ang mga itim na tao sa korte ay nagsimulang sumuporta kay Sarah. Itinigil ng hukom ang pagdinig at ibinigay ang pag-aalaga kay Bert. Naguguluhan ang isip ni Bert. Pagkalabas nila, humingi si Joe kay Bert ng kopya ng mga papeles. Si Miss Barnard ang mag-aasikaso ng lahat para sa kanila. Iniabot ni Bert ang mga papeles. Sinabi ni Bert kay Sarah, kailangan ko lang na magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Big Jim. Sinabi niya, kailangan ko ng 15 puntos at hindi para sa lupa niya, kundi para sa bawat parsela sa paligid nito. Alam ni Bert na ang lupa ni Sarah ay may 40.6 na gravity at binibili ni Big Jim ang mga nakapaligid na parsela para nakawin ang kanilang langis. Langis. Tahimik na tinanggap ni Big Jim ang mga kondisyon ni Bert. Sinabi ni Bert, at gusto ko ang kanyang kaligtasan ay garantisado. Nakita ni Sarah si Bert na pumapasok sa opisina ng panoke. Nilapitan niya ito at sinabi, sabi mo gagawin mo ang tama para sa akin. Sinabi ni Bert, at gagawin ko. May plano ako. Mahirap ang industriya ng langis. Sinabi ni Bert, makukuha mo ang bahagi mo. Pero sinabi ni Sarah, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa iyong kaluluwa, Ginoong Bert Smith. Inihatid ni Mace ang pamilya ni Sarah pauwi, pero sa kanyang pagbalik, may nakita siyang nakatagong kotse, mga tauhan ito ng panoke. Naglabas sila ng mga baril at hinarap si Mace. Hinugot din ni Mace ang kanyang baril, pero dalawa sila. Pinatay nila si Mace. Nang marinig ang mga putok ng baril, sinabi ni Rose sa kanyang dalawang anak na tumakbo papunta sa Creek Nation. Dumating na ang mga tauhan ng panoke sa labas ng kanilang bahay. Kinuha ni Rose ang kutsilyo. Kinuha ni Joe ang kanyang baril. Maya-maya, nakita ni Bert na palis na ang mga tauhan ni Panoke. Lumitaw si Miss Barnard sa harap ni Bert. Dinala niya ang isang mamamahayag na nagngangalang Ginoong Farr upang makilala si Sarah. Hiniling ni Bert na isama siya. Pagdating nila, lumabas si Joe na may dalang baril. Ipinaliwanag niya na dumating ang mga tauhan ni Panoke para kay Sarah. Kailangan kong magpaputok para umalis sila. Hinanap ni Bert si Mace at natagpuan lamang ang kanyang bangkay. Sinabi ni Miss Barnard, si Sarah ang susunod. May legal na pag-angkin sila sa lupa batay sa pinirmahan mo at gusto nilang patayin siya para walang katulad ko ang makabalik sa korte. Sinabi ni Bert, paano kung bumalik tayo sa hukom at kanselahin ang guardianship at ibigay ito sa iyo? Pero para doon, kailangan nilang hanapin si Sarah. Si Sarah, ang kanyang nakababatang kapatid at ang aso ay naghihintay sa kanilang mga tao sa South Stream. Ayon sa utos ng kanilang ina, pumasok ang mga tauhan ni Panoke sa teritoryo ng Creek. Nagtanong sila tungkol sa isang batang babaeng may kulay. Gusto lang namin ng batang babae. Nang walang nakuhang sagot, umalis sila. Samantala, nagdarasal si Sarah, tulungan mo ako, Jesus. At pagkatapos ay may nakita siyang kotse na papalapit sa kanya, ngunit ito ay mga tauhan ni Panoke. Sinabihan ni Sarah ang kapatid na tumakbo. Nagsimulang magpaputok ang mga tauhan, pero dumating ang pulis ng tribo. Dumating ang pamilya ni Sarah kasunod nila. Nagkita muli si Rose at ang kanyang mga anak. Nalaman ni Sarah ang tungkol sa pagpatay kay Mace. Humingi ng tawad si Bert sa kanya para sa lahat. Pumunta si Barnard sa hukom. Kailangang muling suriin ang pangangalaga sa dalaga at ang Amerika ay nagmamasid habang ang kanyang buhay ay nananatiling nasa panganib. Naunawaan ng hukom at nakakita ng pagkakamali sa mga dokumento. Hindi taga-Oklahoma si Bert. Siya ay mula sa Texas, ngunit sinabi niya sa mga dokumento na siya ay residente ng Oklahoma. Hindi niya mapatunayan ang buong paninirahan sa Oklahoma. Dahil dito, naging walang bisa ang pangangalaga. Ginawa ni Sarah na susunod na tagapag-alaga si Miss Barnard. Aabisuhan ng hukom si Panoke tungkol dito, pero sinabi niya na maghanda sila. May plano si Bert na pigilan si Panoke. Nagdala siya ng dinamita. Tinanong ni Rose, para saan ito? Sinabi ni Bert, ilibing natin ang dinamita na yon mga 1,000 talampakan sa ilalim ng lupa. Kaya alinman sa babagsakang balon na yan sa sarili nito o magdadala ito ng lahat ng inaasahan natin. Kinaumagahan, dumating si Big Jim sa lupa ni Sarah. Dumating siya na may dalang puting bandila para makipag-usap. Pinapasok siya ni Bert. Itinago ni Rose ang kanyang dalawang anak. Sinabi ni Big Jim, gusto niyo ng giyera? Sinabi ni Joe, hindi, umalis ka na lang. Nagtago si Big Jim ng machine gun sa kanyang kotse. Nagkubli ang lahat. Mabilis na pinasabog ni Sarah ang dinamita sa loob ng balon. Nagsimulang umuga ang lahat. Bumulwak ang langis mula sa lupa. Tumakbo si Sarah papunta roon, tuwang-tuwa. Sinabi ni Big Jim, akin ang langis na yan. Hinugot niya ang kanyang baril, pero pinigilan siya ni Bert. Naglagay din ako ng dinamita sa mga balon mo sa paligid. Habang itinutok ni Big Jim ang baril kay Sarah, pinaril ni Joe ang baril mula sa kanyang kamay. Inaresto siya ng pulis.
Sumayaw si Sarah sa tuwa, pinapanood ang kanyang langis. Natupad na ang kanyang pangarap. Makalipas ang ilang sandali, nagdiriwang ang lahat. Pero dumating ang byuda, ang pinagkautangan ni Bert. Kailangang umalis ni Bert. Nang makita siya ni Sarah na paalis, sinabi niya, "Saan ka pupunta?" Ipinaliwanag ni Bert na ang byuda ay may-ari ng 250% ng kanyang bahagi. Sinabi ni Sarah, "Pero magkasosyo tayo, tutulungan kita." Pero ayaw ni Bert kunin ang pera ni Sarah. Marami nang naituro si Sarah sa kanya. Pinag-usapan niya ang tungkol sa kanyang kaluluwa, isang bagay na hindi pa nagawa ng iba. Sinabi ni Bert, "Isa akong manghuhuli ng kayamanan. May iba pang kayamanan na naghihintay sa akin doon." Sa kabila ng pagtutol ni Sarah, nagpaalam siya at umalis. Pagkatapos noon, maraming ginawa si Sarah. Pero ang unang ginawa niya ay binili ang cafe na iyon at binuksan ito para sa lahat. At sa ganun, mga kaibigan, nagtatapos ang kwentong ito. Ipaalam sa amin sa mga komento kung paano ninyo nagustuhan ang paliwanag na ito. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.